Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Nandito ulit tayo sa Buhay Pinoy sa Abroad. Ang pag-uusapan natin sa episode nito ay isang praktikal na katanungan. Madali ba o mahirap mag-adjust kapag pupunta ka ng Amerika? So ito ay isang tanong na maaaring maging meaningful o makahulugan para sa mga tao na nagbabalak pa lang pumunta o kaya may mga plano na pumunta, nakatakda na pumunta at medyo nininervyos sa kanilang preparasyon. Okay, eto na po yun. 20 ways a Filipino immigrant can easily adjust to American culture. And siguro kung i-generalize natin, itong 20 ways na ito pwede rin itong magamit o makita sa pag-adjust ninyo sa iba-ibang klase ng buhay all around the world. So kahit pa pupunta ka ng Middle East, pupunta ka ng Southeast Asia, o ng Europe, o kung saan man sa mundo, maaaring magamit mo ito. Ang pinakauna po ay learn the language. So sa Amerika, you have to learn English. Importante na meron kang hindi naman mastery, pero proficiency na tinatawag. May konting kaalaman ka tungkol sa basic English, basic conversational and written language in particular. So, importante ito para makapag-adjust ka sa American culture. English is the official language of the United States. Marami pang ibang dominant languages dito, kagaya ng Spanish, for example. Pero, essentially, kung talagang gusto mo ng mas madaling adjustment, importante na may konting kaalaman ka tungkol sa conversational English. Paano mo ba matututunan to? Well, may continuity na ang pagkatuto ng English because part yan, embedded yan sa curriculum natin sa Pilipinas. So, whether graduate ka lang ng elementary o high school graduate o kaya college graduate, alam naman natin na naging bahagi ng pag-aaral natin sa mga Philippine schools ang English language. Pinag-aralan pa nga natin ang grammar, kung paano gagawa ng isang magandang sentence. Number 2, so ano pa ba ang ibang resources na pwede natin magamit para matuto ng English? Mga online classes, YouTube videos. Pwede kayong, pagkatapos ng manood nito, pwede kayong mag-browse ng mga YouTube videos tungkol sa basic conversational English. Ano pa, mga online resources. Pwede kayong magbasa ng mga websites. For example, englishforeveryone.org. Yung isang website na yan, ang dami-dami resources para sa isang immigrant. Hindi lang mga Pilipino ang ina-address nito, hindi iba pang tao na nasa labas ng Amerika. Ano pa, kung medyo nakakaluwag ka naman sa buhay, tutorial. Mag-hire ka ng tutor para mas madaling matuto ng English language. Ang pangalawa, try to be open-minded. American culture is different from Filipino culture in many ways. Medyo importante maging open-minded tayo and willing to learn the new custom and tradition. Kasi pagdating natin sa Amerika, medyo may konting culture shock kung hindi ka preparado, kung hindi ka open-minded. Kasi may mga bagay na maaaring iba yung expectation mo nung nasa Pilipinas ka pa at iba yung mga nangyayari kapag nandito ka na sa Amerika. Yung pagiging open-minded, mahalaga yan para makapag-establish ng magandang relationship sa mga kapitbahay, sa mga bagong kakilala, kahit hindi sila mga Pilipino. Another one is be respectful. So American culture values respect for others. This includes respecting people of different cultures, religions, and backgrounds. So tayo, magalang naman tayo mga Pilipino, continue to be polite and courteous to everyone you meet, kahit hindi mo sila kilala. Number 4, be punctual. Okay, hindi na uso ang Filipino time sa Amerika.
Punctuality is important in American culture. It is considered rude to be late for appointments or meetings. So, kailangan mo mag-plan ahead. Kung a-attend ka ng interview at medyo malayo ang pupuntahan mo, mga 1 oras na biyahe, sabi ng isang kakilala mong may alam tungkol dun sa address ng interview mo, siguro magbigay ka pa ng 1 hour and a half o kaya 2 hours na allowance para makarating doon, just in case there are accidents, kasi hindi mo may iwasan yun, may mga delays. Kunyari magti-train ka pero may single truck pa lang ang dadaanan, so mahirap yun. Number 5, be direct. So ang mga Pilipino, mahilig tayo sa tinatawag na euphemism. Gagawin ko ang lahat, huwag ko lang masaktan ang kalooban ng taong kausap ko. Medyo hindi na yan masyadong acceptable sa Amerika, kasi ang mga Amerikano, generally they are frank, they are blunt. Sasabihin talaga nila sa'yo kung gusto ka nila o kung ayaw ka nila. Kunyari nag-a-apply ka ng trabaho, meron din silang mga certain words or phrases na gagamitin na magbibigay na sa'yo ng hint. For example, we will just call you. Kapag ganyan ang sagot nila sa iyo, mukhang kailangan mo nang mag-apply sa iba. Hindi yan euphemism para sa kanila. That is just parang isang klase ng language sa industry na sinusunod nila. But essentially ang mga Amerikano, very direct sila, very frank sila, and blunt. Sasabihin nila sa iyo kung hired ka, kung hindi, at kung ano ang mga dahilan kung bakit hindi ka nila kinoconsider para sa kanilang posisyon. So, contrary sa ginagawa natin sa Pilipinas, yung tinatawag na euphemism nga o white lies, gagawin natin na parang umiikot, parang spiral ang takbo ng conversation nyo dahil pinapaikot-ikot mo siya para hindi siya masaktan. Medyo hindi yan uso sa Amerika. Another one is be assertive. So this is number 6. Americans are also more assertive than Filipinos. Ang mga Pilipino ay hindi po ba ako tanggap? Sige po, okay lang po. Sa kanila hindi yan uso. They are not afraid to speak up or assert their rights. If you are not used to this, it can be intimidating at first. Kasi imagine, tinatanong ka sa interview mo, magkano ba ang gusto mong sweldo? O magkano ang ina-expect mo na sweldo? Ikaw naman, hiyang-hiya, nagpapakyut. Pero sa totoo lang, hindi kailangan ng pagpapakyut o yung hiya concept natin kapag nasa harap ka ng interviewer mo. You have to tell them kung magkano ang asking price mo. Kung hindi nila kaya, propose sila ng panibago. Tinatanong kanila niyan dahil interesado sila sa iyo at natatakot sila na baka maagaw ka ng ibang kumpanya. Kaya ibigay mo na ang dapat. Okay? And number 7, be independent. American culture values independence so much. So Filipinos are often more family-oriented and may rely on their families for support. Pero sa Amerika, mas mahalaga sa kanila ang mag-assert ng kanilang independence in order to succeed. And this means being able to take care of yourself and your own needs. Number 8, be tolerant. American culture is diverse and there's a lot of tolerance for different cultures and beliefs. However, siguro sasabihin nyo, medyo hindi tayo dyan agree kasi meron din mga tao na intolerant of others. Kagaya ng, for example, mga nag-exhibit ng racism. So it's important. Pero, despite that, hindi naman sila suportado. Yung mga mangilan-ngilan na yun na racist, hindi naman sila suportado ng American society. It is still important to be tolerant of others, even if you don't agree with them.
Another one is be patient. So adjusting to new culture takes time. Don't expect to adjust overnight. So siguro sasabihin mo, hindi ganito ang ine-expect ko eh. Uuwi na lang ako sa Pilipinas. So nagkaroon na ba kayo ng mga kaibigan na after very long wait and after exhausting all their financial resources, all of a sudden nag-decide na give up na ako. Uwi na lang ako sa Pilipinas kasi hindi ko kaya sa Amerika. Marami yan. Dati may mga kakilala ko na mga Filipino teachers na siguro inabot lang ng isang buwan. Ayaw na nila. Magkakasakit daw sila. Kung ano-anong mga excuses ang ginawa nilang pang-suporta doon sa dahilan nila na uuwi na lang sila. Siguro hindi ko naman minamata yung desisyon nila, pero I think ang isang factor doon is medyo kulang sa patience. Medyo, alam mo yung hindi nakapaghintay na makapag-adjust yung sistema niya. Because this is a foreign land. Bago to sa atin. Bago ang lahat dito sa atin, sa paningin natin. Kaya, importante ang adjustment. Importante ang pasensya. Alright? So, don't expect to adjust overnight. Huwag mo sabihin na, bukas fluent na ako sa English. Bukas, lahat ng mga na kakasalubong ko ng mga tao nag-English, may intindihan ko na sila 100%. That is not true. And you have to give yourself a little bit of patience too para makapag-adjust ka. Number 10, be positive. Ayun, ang positive attitude, it can go a long way in helping you adjust to a new culture. So focus on good things about American culture and don't dwell on the negative. For example, wag mong iisipin na, ang dami-daming discriminating ng mga Amerikano, ang taas-taas ng racism sa Amerika. Kung laging ganyan ang thinking natin, ang mindset natin, makaka-apekto yan sa success natin. Mahihirapan ka sa adjustment mo. Number 11, make friends with Americans. So, ang mga Amerikano is, they could be, native of the United States. They can also be immigrants. For example, kapag nakakita ka ng mga tao na medyo ang mukha ay similar sa'yo, pero iba ang kanilang salita, gusto sabihin, mga Hispanic sila. They are of Hispanic descent. Nakapag-survive din sila sa Amerika. And there are many ways to meet Americans. For example, by joining clubs, by joining organizations, by taking classes, ayun, kahit sa mga community colleges lang, or by volunteering. Alright? Kapag mag-volunteer ka sa community, makakakita ka ng mga ng mga bagong kaibigan, o kaya medyo mag-active ka sa simbahan kung yun ang isang linya mo. Number 12, get involved in your community. So this is another great way to learn about American culture and make friends. There are many different ways to get involved in your community, such as, kagaya ng nasabi ko na kanina, volunteering. Very common sa Amerika ang mga maliliit na simbahan, in particular maliliit na mga Christian churches na nag-i-sponsor ng food pantry, ng soup kitchen, and naghahanap sila ng volunteers para dyan. So meron silang pondo pero kulang sila sa tao na magsiserve dun sa mga homeless o kaya yung mga needy na tao na pinagsiservisyohan nila. So sa parang ito, magkakaroon ka talaga ng involvement kung gagawin mo regular ang volunteer efforts mo. Number 13, travel around the United States. Sasabihin mo, ang mahal-mahal, wala akong pang eroplano na pera. Hindi naman po kailangan ng eroplano eh. Ang Amerika isang napakalaking bansa na plain. Sobrang plain siya, hindi mo na kailangang tumawid ng dagat, hindi mo na kailangang tumawid ng kung ano-anong kabundukan dyan. Kailangan mo lang ng sasakyan. Makakapag-traverse ka na sa iba't ibang states
kunyari dito sa amin sa East Coast, may tinatawag kami Interstate 95. Yung I-95 na yan, kinoconnect niya ang halos lahat ng mga states. So literally, makakarating ka ng Florida all the way from Washington, D.C. just by driving through I-95. Hindi mo, kailangan mo lang ng gasolina, kailangan mo lang ng konting pera pang merienda o pangkain, maybe pang tulog sa mga maliliit na motels or hotels, magsasurvive ka na at marami ka nang makikita. So hindi mo kinakailangan pagplanuhan talaga ng ilang taon ng pagbiyahe mo all over the United States. Number 14, learn about American history and culture. This will help you better understand American culture and why things are the way they are. Bakit madaling mag-aral ng American history and culture? Dahil ang American history and culture ay bahagi ng ating kasaysayan sa Pilipinas. So kung makikita nyo ang mga textbook natin sa history sa Pilipinas, laging meron tungkol dyan sa Amerika. Yung mga streets, Taft Avenue for example. Look at that, Taft Avenue, si William Howard Taft. Amerikano siya. So, malaking bagay yan, di ba? So, madaling matutunan ang American history and culture kasi nakaka-connect tayo. Meron tayong connection sa pag-aaral nito. So, marami pa iba. Kapag nandito ka na sa Amerika, pwede kang pumasok sa mga museums, for example. Marami online, may libro na libreng basahin sa mga public libraries tungkol sa American history and culture. Number 15, be yourself. Don't try to be someone you're not. So, huwag kang magyayabang na, ako, ganito ako kasi sabi ng pinsan ko dapat daw ganito ako. Hindi, just be yourself. Carry yourself around in your own uniqueness. Malaking tulong yan para makapag-adjust ka ng mas madali sa American society and culture. Number 16, don't be afraid to ask for help. If you need help adjusting to American culture, there are so many people who are willing to provide you with it. So you just need to reach out to them. Huwag naman dun sa mga nakita mo lang sa kalye, nagtatanong ka na tungkol sa history. Talagang babastusin ka nila niyan. Pero kapag halimbawa nagda-drive ka o kaya kasama ka sa pamamasyal at nakakita kayo ng information center, tourist information center, yun, maraming libreng libro doon, mga magazines, mga mapa, at may mga tao doon na willing na mag-explain sa iyo tungkol sa American society and culture. 17, celebrate Filipino culture. So, kailangan mong, kagaya ng sinabi ko nung nauna, kailangan natin magpakatotoo, Filipino tayo eh. So, it's important to stay connected with your Filipino culture even while you are living in the United States. Magandang mag-compare ng buhay ng isang Pilipino versus buhay ng isang Pilipino sa Amerika. You just need to be connected with who you really are. Number 18, be proud of your Filipino heritage. Be proud of your share it with others na Filipino ako, Asian ako, and I love Asian food. Usually ang tanong sa aming mga Asiano dito ay anong klaseng Asian food ang gusto nyo, ang kinakain nyo. So there are times na ang tingin nila sa amin iisa lang, pareho kami Chinese, pero kailangan mag-assert na ay iba kami, hindi naman kami Chinese, Filipino talaga kami. Alright, so number 19, have fun. Adjusting to new culture can be a little bit challenging, but it can also be a lot of fun. So embrace the adventure. Maraming mga bagay na hindi ko pa ito nakita dun sa amin. Ngayon nakikita ko na. So instead of saying, ay bukas meron akong interview, ni-nervous ako, o kaya ang mga ang mga katrabaho ko hindi man lang ako pinapansin, nagkakaroon ako ng inferiority complex. Try to have fun.
find something good in everything you do and have fun with it. Finally, number 20, remember you are not alone. So there are many other Filipino immigrants around you. Kagaya nga ng nasabi ko, kailangan mo lang i-approach sila in a nice way at kailangan mong hanapin yung mga tao talaga na makakatulong sa iyo. Kung meron kang nakitang mga snob na Pilipino, respect them. Siguro may problema sila, siguro busy sila, siguro ganyan talagang karakter nila, wala tayong magagawa doon. Maghahanap na lang ako ng iba. Alright, so ito po yung 20 paraan para makapag-adjust tayo ng mas madali sa bagong kultura, sa bagong society na kinabibilangan natin. Kasi ang adjustment, very important talaga yan. Nakaka-apekto yan sa'yo, personally, mentally, emotionally, nakaka-apekto rin yan sa trabaho mo. Kasi kung hindi ka well-adjusted, mapapansin ka ng boss mo, mapapansin ka ng supervisor mo na, itong taong ito medyo ibang isip yata nito. Yung pala hindi ka well-adjusted. Yung pala takot ka lang na magbiyahe mamaya. Takot ka lang na may nainkwentro ka kasi na isang instance na hindi mo nagustuhan. Baka maulit na naman. So, tanggalin natin yan sa isip natin. Alright? So, sa mga susunod pong episodes, marami pa rin tayong mga pag-uusapang practical hints and points and kung ano man ang tawag nyo doon na maaari nating matutunan sabay-sabay as we explore the overwhelming but full of adventure na pamumuhay sa ibang bansa ng mga Filipino immigrants o kaya mga overseas Filipino workers. Maraming salamat.